Mayong buntag sa tanan. Amen. Amen. Pahilo na ta sa itong mga ingkuranan, mga ito. Pahilo na ta. Kunya, atong i-focus ang atong manahona diya sa pagpabinaw sa pulong sa Ginoo. Amen. No, pagkapihan, atong manahona kasing-kasing kay nagatuo ko nga din ang Dios ning mga adlaw pakikistorya nga din sa atong matag-usa ka mga kinabuhi. Hallelujah. Amen. Mayong panahon mga igsoon, no? Bisag magkulan-ulan, maayong panahon. Bisag mag-init, maayong panahon. No? Atong nga sinatibat kung unsa ang Dios sa atong kinabuhi, dili panahon nga mag-ulan, magpermanenteng ulan ang uban, magpagusbot. Pero salamat sa Ginoo nga gihatagan ta sa Ginoo og kining kasing-kasing nga mahibalo sa mga butang nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi, makahimot ta diha sa mga pagpasalamat mga igsoon. Kaya uban masuk ko maglago. Sige na ni kuwan mo ni atong sabton mga igsoon. No? Kaya sa atong pagsabot, mubuhat sa atong mga ngabil ang mga pagpasalamat sa pagkamaayo sa Ginoo. Importante nga naabuhi ta mga igsoon. Buhi ta unya padayon ta nga mialagad sa Ginoo. Hallelujah. Okay. Nabay atong Biblia mga igsoon. Amen. Poldan nyo. Dahil pataas na ito atong Bible mga igsoon. Ipataas na ito. Kaya itong panahon yun. Kinsa itong may Biblia. Kaya na Biblia Diyos personin. Kaya mo ni Pastora. Okay. Kita sa daan tungkol mga igsoon. Atong ablihan Diyos sa Ezekiel. Basahon ni Propita Ezekiel. Ngaran yung Ezekiel mga igsoon. Handam na yung Ezekiel diya. Kaya akong basahon mga igsoon. Samtang magbasa ko inyong sundo sa paghinay. Samtang magbasa ko mga igsoon. Okay, Ezekiel 33. Whole chapter 1 to 9. Bago pa diriya may June sa Ezekiel 33, chapter 1 verse 9, mga igsoon na gayon. Giingnan ako sa Ginoo. Tao, sultihi ang imong katawhan, nga sa dihang kastiguhon ko na ang inyong nasot, pinaagi sa espada, magpili sila usa kanila, nga maoy ilang himoong magbalantay. Ini kakita niya, na nagkaroon na ang kaaway, kinahanglan nga patingugo niya ang trumpita, agig pasidaan sa katawhan. Katong makadungog sa trumpeta, ug dili manumbaling sa maong pasidaan, ug unya patyon siya, isipon nga tinuyuan niya ang iyang kamatayon. Kay kung mamati pa siya, makaikyas unta siya, makaikyas unta siya, apan kung ang magbalantay wala magpatalinghog sayang wala magpatingog sayang trumpeta, aging pasidaan sa katawhan, bisag nakakita siya sa kaaway nga nagpaduula ug unya makasulod sila ug pamatyon ang mga makasasala. Ang paninglan ko sa ilang kamatayon mao ang mga magbalantay. Sa site, busag ipili ko ikaw o tao, ingon nga magbalantay sa nasod sa Israel. Ang ipasulti ko kanimo, mao'y imong isulti kanila, agig pasidaan. Kung mayon ako sa usa ka taong dautan, mamatay ka gayon. O kunya, wala mo siya pasidani sa pagbiya sa dautan niyang buhat,
mamatay siya nga makasasala. Apan, ikaw ang paningnan ko sa iyang kamatayon. 9. Apan, kung gipasidaan mo ang makasasala sa pagbiya sa lautan, niyang binuhatan, apan wala niya kinitagda, mamatay siya nga makasasala apan wala kay tulubago. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the name of God. Kining pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Kining pagpaminaw ba sa pulong sa Diyos, mga iso? Kining pagpaminaw sa pulong sa Diyos, mauwi mo hatod sa tao, diha atubangan sa Ginoo, na usap ka takos dihas pagbalik sa Ginoo. No? Magampo sa tamay isang samtang kapaday. Amahan nga langit nun, salamat sa imong mensahe na dawa para ka namo, Ginoo. Salamat nga ikaw, panalangin sa mga usa. Higay ka mo, Diyos, ang isalig at kanina sa kamhalan na panalan ni Jesus. Amin o amin. Hallelujah. Naining mga panahon ng mga iso. Matod pa diri ang may isoon sa ikadawang Timoteo 3:1, dautan karong panahon na. No? Dautan nga panahon mga iso sa ikadawang Timoteo 1:3, no? O 3:1. Kung tanaw na to ang dagan sa sitwasyon sa atong kapanahunan karon, murag maglibog ta, maghuna-huna. Maglibog ta sa pagpamalandong nga nung imong ani ang mga dagan sa pagitabo sa kalibutan. Kakay kasamok dito, kasamok diri, kagubot sa uluhan, dunay umaabot na pinamatunto sa balita at nadunggan. Murag dugay-dugay naman ang siya nga balita siguro. Kanang 7.8 kakusgong sa lindog nga moabot diri sa Pilipinas. Kuyaw maramay son. 5.7.8. Una kung tanawon ba nato, grabe kakuyaw nining mga panahon na. Kung atong tiwason ang pagbasa mga iso sa Timoteo 3:1 abang kita sa 2, ngayon ang mga tao naghuna-huna lang sa ilang kaugalingon. Naangbuti pa sa bot, wala na sila pagpakabana sa amal ng mga tao. Naghuna-huna lang siyang kaugalingon ug sa kwarta. Usa ka mangilat nga sistema sa atong kapanahonan karon nga usahay gamiton sayaw ang mga tao may tuod nini. Muna kikayon ko na may sun, ang atong panahon karon lisod na ng panahon. Atong panahon mga isod kining atong gibasa. Usa ka basahon sa atong propeta Ezekiel nga diin ang Dios nagsulti ngadto kaniya. Okay. May ingon siya diriya. Gingnan ako sa Ginoo, gingnan siya, sultihan si propeta Ezekiel sa Ginoo mga iso. Gingnan ako sa Ginoo, tao, sultihi ang imong katawhan, nga sa dihan kastiguon ko lang ang inyong nasot, pinagi sa espada, magpili sila, usa kanila, nga mao'y ilang himong magbalantay. Matod pa sa Ginoo ngadto kang propeta Ezekiel, nga magpili ka og tao nga himuon nimo magbalantay. Anya ningon diri ang mga isog sa Dios. Usa kanila nga mao'y ilang himuon ngayon dire. Ini kakita niya nga nagkaduol na ang kaaway, kinahanglan nga patingugon niya ang trumpeta
agig pasidaan sa katawan. Kung tanawon pa na po mga igsoon, sa nasod sa maong Israel, dunay mga kaaway. Pero ang Ginoo nag-exulting ngadto kang propeta Ezekiel nga maghimo magbutang ka og tao agig pagbantay sa mga kaaway nga kaliabot. Kung tanaw ta may posible nga dunay gibutang nga magbantay diya tingali dunay turi o hapon kabantayanan mga igsoon. Tingali sa unang panahon wala pa man siguro kanang teleskop o larga vista, wala pa. Kaya makita nila nga layo pa sa unahan mga igsoon. Sa diha nga iya nang makita ang maong mga kaaway na nagpadulong na sa ilang naso. Mo patingog matud pa din sa atong gibasa. Patingugon ang trompeta agig pasidaan sa mga katawhan. Akong mga igsoon. Okay. Kadtong makadungog sa trompeta og dili manumbaling sa maong pasidaan o gunya patyon siya, isipon nga tinuyuan niya ang iyang kamatayon. Unsay kaingon riya mga kung kato pa rin kadtong nakadungog sa trompeta og dili manumbaling matupad niya riya. Kung ang tao kuno nga bisag nakadungog na sa pudyong sa trompeta nga pagdagpasidaan nga naay kaaway nga umaabot, apan dili niya hatag pagtagad ang maong tingog sa trompeta mga igsoon. Bisag kusog na ang tingog sa trompeta, wala siya narumbaling. Tingnan itong talang tulong na siya manumbaling. Tungod kay ang iyat nga rin pangunahuna. Wala diha sa gisulti sa Ginoo. Wala. Okay, padayon ta mga igsoon. Nato padalin. Kaya kung mamati pa siya, makaikyas unta siya. Apan kung ang magbalantay wala ang magpatimo sa iyang trumpeta agig pasidaan sa katawhan, bisag nakakita siya sa kaaway nga nagkaduol na o gunya makasulod sila o pamatyon ang mga makasasala. Ang paninglan ko sa ilang kamatayon mao ang magbalantay. Naan yung magbalantay. Gabisi nakakita na ang magbalantay mga igsoon. Iyan ang nakita. Tali abo na naana. Tingali ang sakyan ng mga kabayo, mga igsoon, mga karuwahe. Nakita na niya na nag-abog-abog na ang mga kaaway na napadulong na sa ilang napit. Wala niya patimuga ang maong trompeta na iyang gigunitan. Kung batong padriya, ang magbalantay mao'y paninglan niya ang kamatayon niya ng mga tawanan. Ipalayon ta mga ito. Busa, matod padriya mga ito. Busa, gipiling ko ikaw o tao, ingon nga magbalantay sa nasod sa Israel. Ang ipasulti ko kanimo mo'y imong isulti, kanila agig pasidaan. Sa una na ito ang ibasa mga igsoon, ang mga katawhan, matulpasan din sa verse 1 mga igsoon, ang mga katawhan mga igsoon, nagpili og tao. Tao ang nagpili og mga pangulo, mga dagko og mga katungdanan o ranggo, mo'y nagpili nga mahimong magbalantay. Pero din sa city mga igsoon, ang Diyos mismo nagpili kang Ezekiel, dako kay diferensya igsoon. Sa una na itong ibasa, mga tao may nagpili sa usa ka magbalantay. Pero diri ang mga kaigsunan, ang Ginoo mismo nagpili kang Ezekiel, matulpadri ang mga Diyos, matulpadri busa, gipili ko ikaw, o tao, ingon na magbalantay sa nasod sa Israel. Ang ipasulti ko kanimo, kung unsa ko yung gisulti, mo po imong isulti. Kamatuoran ba mga isawan? Kamatuoran. Para yun ta. Kung bingon ako sa usa ka taong dautan, mamatay ka gayon. O kunya, wala ko. Kung bingon ako sa usa ka taong dautan, mamatay ka gayon. O kunya, wala mo siya pasidani sa pagbiya sa dautan niyang buhat,
mamatay siya nga makasasala. Apan ikaw, ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Sa 9, naging apan, kung di pasindalaan mo ang makasasala, sa pagbiya sa dautan niyang binuhatan, apan wala niya kini tagda, mamatay siya ang makasasala, apan wala kay tulubago. Grabe, bagay iso. No? Kung atong balikon sa pag-istorya mga iso, sa diha nga ang magbalantay sa atong ibasa sa una, kung pinili sa mga pangulo, nga gitawag nila, gihimo nila nga may tigbantay ngadto sa mga kaaway. Kung tali sa kan King Ezekiel, Propeta Ezekiel, mo gipili sa Ginoo, mato pa na kung unsay akong isulti, mo po na imong isulti. Kung tanawon mo na po ang kinatibukan ba sa whole chapter, sa 1 to 9 mga iso, dunay duha pa, murag na tunga mga iso. Kaya ang gingon rin ni Ezekiel mga iso, kung unsay isulti sa Ginoo, mo po yan isulti. Pero dito sa ibabaw mga iso, nagikinahanglan ipatingog ang trumpeta at pasidaan sa mga katawhan. Kaya rin mag-ibig mo kung sumaybot dahil pasamot na. Dili kay taas na nga mensahe mga iso. O na atong tanawon, atong basta kay ano na itong nahunan kasing-kasing. Kaya aron mahibuan kung saan na ito pag-aplikar kining mensahe na atong nadunggan karong mga panahon ng mga iso. Okay. Hallelujah. Sabi kayo mo lang mga iso, nga daotang karong panahon na. Kung tanaw na ito mga iso, nagbantay, ang magbantay, nagbantay kung dunay kaaway. Pero sa atong espiritu, asa itong pangalagad karong mga panahon na, nga din ang Diyos nagbutang o iyang magbantay sa simbahan. Sakta ninyo mga iso. Ang Diyos nagtawag og magbalantay diha sa simbahan. Dili ingon nga magpatingog siya sa trumpeta aron pasidanan. No, dili. Tungod kay kita nga nangalagad sa Ginoo, nahibalo na ta sa mga panghitabo nining mga panahon. Kung dili ang gibutan sa Dios nga magbalantay sa atong simbahan, igo lang kini mo pahinugdog, igo lang kini sa pagbadlong, sakta rin yung mga iso. Eh sa panahon ni Juan nga magbubunya, nagwali siya ngadto sa kamingawan sa Hudya. Nagwali siya mga iso. Mumanaging ingon diri sa kwa. Nagwali si Juan. Kunya ang iyang pagwali mga iso, nagwali siya mahitungod sa kaluwasan, mahitungod sa paghinulsol, o mahitungod sa pagbautismo o bunya. O ganang mga panahon ng mga iso, kung tanaw na to, na ang isulti ni Juan nga nagbulat usak ka trumpeta, aron ang mga tao nga mga makasasala, mahibalo, mahitungod sa kamaturan. Dili sulod sa iglesia mga iso, dili magwali ang usa ka alagad sa Ginoo aron maluwas ka, kundi ang mga katawhan nga mga linuwas, amen mga iso, mga katawhan nga niluwas sa Ginoo nga nagakahiusa sa makanato karon pahinumduman sa usa ka alagad sa Ginoo. Pero matod pa diriya kung bisan pa gipatingog ang trumpeta, nga dili manumaling ang nagapaminaw niini. Delikado. Wala na ang mensahe, ang pulong mag-ihatag sa Diyos. Ngan di na ito pinaati sa iyang alaga. Atong hatagan o dakong pagtagan mga iso. Amen? Kaya ang atong kinabuo, ang atong pag-alagad sa Ginoo, nagkinahanglan ng mga pagdasi, nagkinahanglan ng mga pagligon sa atong panahon nga pinanining mga panahon ng mga iso. Ay, nasayo naman ka mga iso. Akong balikon mga iso, ang magbalantay,
Magbantay siya kung naa na ba yung mga kaaway. Pero sa ato karon mga igsoon, musugutag sa dili naa na ang kaaway. Amen? Ang kaaway naa. Dili na tayo nga magbantay ko basig na kaaway. Ang kaaway naa na karon mga igsoon. Matod palagi dito sa common nga verse mga igsoon sa Juan. Jis manay gingon diha. Unya din sa yang bahin Paris mga igsoon kanit kung giingon din sa 1 Pedro 5:8. Kung may masabta na to anak niya. Basahan sa inyong Biblia mga igsoon. Nga din atong nahibawan din sa Juan 10:10 nga mianhi ang kawatan kabalo na taan mga igsoon aron sa paglaglag o sa pagpatay. Ano yung trabaho? So, meaning mga igsoon, naa siya karong panahon na. Kung bakit pa sa Pedro 5:8 nag-aimon nga, ang yawa nagalibot-libot nga ang buti pasabot naalagi mga igsoon. Naglibot-libot siya sa mga katawhan sa Ginoo. Mangita siya tukbunon. Sa pa dining mga panahon ng mga igsoon. Naala ang atong mga kaaway. Mula mga kaigsoon nga ang atong kapanahonan karon lisod kayo ang atong kapanahon pero salamat sa Ginoo nga nangahimo na ta nga mga Kristohano. Nangahimo na ta nga mga katawhan sa Ginoo. Nangahimo na ta nga mga katawhan nga din kanunay di pagkaon sa pulong sa Ginoo. Mga katawhan nga kanunay gusto sa Ginoo nga lig-ulong ta niya kanunay mga igsoon. Dili basta-basta, dili kining ang pag-alakad ko sa Ginoo mga igsoon. Dili nga kana unsa lang ang atong pagpangalakan, kundi atong hatagan ug dako nga pagtagad, hatagan dako nga importante kining mensahe sa Ginoo. Kay matod pa ni Ginoong Hesus katos kabantay mo maisog si Marta ug si Maria. Ang si Marta ug si Maria mga igsoon samtang nakaabot si Ginoong Hesus katos sa mga atong nahibaluan mga kaigsoon nga dinhi si Marta ug si Maria nagkalahi ang ilang gipilit sa ilang gusto mga igsoon. Kay matod pa diriya sa Lucas mga igsoon 10:42 atong basahon mga igsoon. Lucas 10:42 ang araw na ito. Matod pa diriya sa akong Biblia ngayon. Okay, matod pa diriya sa akong Biblia ngayon sa 42 ang ganyan. 42. Okay. Nausa raman unta ang gikinahanglan atong dito sa 41 mga igsoon ngayon. Apan ang Ginoo mitubag kaniya. Marta, Marta, nag-uul og nahingawa ka sa daghang mga butang. 42. Nausa raman unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha nini gikan kaniya. Nga ang pagpaminaw di ay sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Usa ka dako nga importante sa atong kinabuhi. Kay walay si bisan kinsa nga makaagaw na diha kanimo mga igsoon. Amen. Lahi ang kang Marta kay nagkapuligi siya sa mga butang niining kalibutan. Sino nakapataon siya? Miariglar siya. Pero ang matod pa ni Ginoo ang pinakalindot o pinakamaayo kanang maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Mo na mga kahindag kinahanglan nga dining mga panahon na naminaw na. Pero gusto sa Ginoo nga ang atong pagpaminaw, atong hatagan og kini action kung unsa ang buti pasabot sa mga mensahe. Mo na mga kaigsunan, no? Okay. Kay matod pa din lagi sa atong gibasa diri sa kuwan. Kung tanaw na to, kini pagpamati ba igsoon.
lipat pamina. Matupad to sa pinadayag mga igsoon, mamatay kayo diha. No? Pinadayag 1:3, verse nilpas to saan? Bulahan ko nito nagbasa. Dili po sa ubos niya, bulahan to mamati. No? Muna iingon diri ang mga igsoon. Tanawan po dito sa amin. Malusog niya sa ato ang igsoon. 1:3. Mato pa diri mga igsoon, mga igsoon. Bulahan ang mubasa na ining basahon sa mga propesya. O bulahan ang mamati o magtuman sa naisulat nini. Kay doon na ang panahon nga mahitabo kining tanan. Kung sa ikon mga iso, bulahan ang mamati o magtuman. Kay kung mamati ra ka, isod kayo mga iso. Kay kung mamati ra ka, unya wala ni mo pataging aksyon mga iso. Magapabili na ang atong espirituhan nga kinabug. Ang gikinahanglan ni mga panahon na iso. Kaysa diha nga ang tao mga kauswag, mga katubo ang espirituhan nag-alam dito siya kalikon mga iso. Nag-alam siya o kakusgan des pangalagad sa Ginoo. Nga naman, tungkol nagtubo siya diha sa pulong sa Ginoo. Muna na ang gusto sa Dios nga mahitabo ko na isun sa atong kinabuhi. Nakita ba sa Ginoo nga atong kinabuhi karon? Nga nalingkamot ta. Pero gusto sa Ginoo nga iya pag yun ang dugangan. Iyang sultihan ta niya para musamot, madasig ta sa pagpalingkamot diha sa pagkalagad sa Ginoo. Yung pagkusuga, pagtubo. Kaysa diha nga magatubo ta, may isun espirituhan ng bahin. Walay si bisan kinsa nga kaaway nga makakuha nimo sa kamot sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Tarin yung mga ito. Kini magtubo pa. Atong panahon daw sa bagyo nga Pablo. Kabantay mo ito mga ito. Pagkanto na mo sa humang sa mong bagyo mga ito, atong dating kamatay dito sa New Bataan, sa Bataan mga ito sa Davao. Pagkanto na mo mga ito, kaysa una pa yun sa tingali mga 99 or 2000, pagkanto na mo ng dapita. Katong dapit nga dapit nga nangadaot mga ison, wala pa na, kagian pa na mo, bakasan pa na mo. At tumi sa mga tribo mga ison. Ibabaw nga to sa Maragusan mga yun dito. Agian pa na mo ng gitawag ng pigkawayan. Pero sukad, pagabot pipila ka mga katuigan mga ito, nadibilog ug maayo ang maong dapit. Ang kilid sa maong sapa, gibuhatan nila og usa ka sityo, ug daghay na muyo ang napitas kilid sa may sapa mga ito. Na ana magari detachment, may kon sa mga kasundaluhan. Daghan kayong mga balay na diyan. Pag-abot sa maong bagyo o baha mga ito, ang katong dapit mga ito nga baga na kayong mga tao mga balay, gitabunan sa dagko ng mga bato. Asa gikan ang bato mga gikan sa kilatong kayang bahin sa bukid. Ako ba nakita mga iso na ang bato nga buhi makadugmok sa bisan unsa kadagko ang mga building mga iso. Kung tanawon ba nato kung adto lang mga iso ang mga bato gagmayro ng murag kapo dagko pa yun murag mga sa kadagko ng mga taas. Bisag isa kagatos sa katawag, dili matandol mga tungod sa kadagko mga iso. Pagtungtong na mo sa dagkong bato mga iso, ingon tong taga dito nga na-rescue na, naka-ikyas siya. Sa kining inyong itungtungan, naadiri ang kampo sa mga hapon at sundalo. Natabunan na silaw. Kung kanang diha, mga balay, mga tindahan, puros bato nga dagko mga iso. Igupag kangilad sa panghitang. Makupa ito pagsaysay at itong taga dito na siya sa panghitang. Sa kini nga dapit diri pastor, bibo na rin kayo diri. Nagtalikod ang mga video kiha. Nagtalikod ang mga sugal diri dapita.
tumao. Ito niya, muna siya mo nang ilaglag sa Ginoo. Na kaliguanan diha napita kaliguan tabulan na. Naay kaliguanan nga perting induta. Di pa anindot nila maayo. Ang kaliguan daghay mga libo dito mga iso. Tungod sa kanindot sa maong dapit, dunay kuyaw nga magpukulit. Kana maayo mo pa ba? Mo trabaho. Nagpulit siya dako nga bato mga iso. Tupong sa akong kadako. Naghubo mga iso sa kababa. Lindog kay lawas, tanan mo lawas makita. Siya dihang napita, Pastor Mauna diha. Kanang na dihang pita. Ditambakan sa mga dagko ng mga bato. Grabe kang gilad mga ito. Mura magsuduma o gumura. Pero bahak lang ito mga ito, hindi lang kalayo. Ako ba nakita? Nagisgot yung ano, gusto sa Diyos nga musuwag ka, mutubo ka. Kaysa diha nga magtubo ka, mag-anam ka kalikon, mag-anam ka kausgan. Nga din pwede ni mo tamakan ang buhat sayo sa akong kinabuhi nining mga panahon. Dili ka mahadlong mo tamak mga iso. Dili ka malisan tungod kay likon ang imo pagsalig kung pagtuo sa Ginoo. Hallelujah. Limang ka ang 6 by wala na. Dito na ang 6 by nakitis dapsin. Napilo-pilo, murag sarsang, gido-gido kong martin yung mga iso. Grabe. Nangatangtang ng mga ligid. Kusugyo. Dili basta-basta mga iso. Kaya pag-brukson lang sa mga bato, mga iso, di ka basta walayo pa. Mga isa pa kilometro ang gilayon. Nadungga na nila naglinag-upo dito, dili masabot ito sa kabana. Nag-ingon-ingon ang mga bato, grabing nagkuha. Kaya kala ko na iso, brugso mo na siya. Yung tunaw mo, mga langkoy, mga tuog, mga iso. Mubandira grabing tag-asa. Naligsan sa mga dagko ng mga bato. Nga balik mga iso. Grabe mga kaiso na. Muna nga ang gikinahanglan sa akong kapanahonan karon nga ang pagpamati mao'y pinaka-importanting butang na napilian ni Maria mga iso. Amen. Hallelujah. Muna ining mga panahon ni ata gitay gisimba na itong Ginoo. Kunya ang atong napili usa ka maayong butang sa atong kinabuhi karon. Amen. Amen. Hallelujah. Nga atong tugutan nga ang Dios mupatubo na ito pinagi sa iyang mga pulong nining mga panahon na. Kaya kung makakita ng mga buhi ng mga bato mga iso, niyagi mo kong pamulawan. Ang pagpamulawan mga iso, ang bulawan kauban sa mga buhi ng mga bato. Abantay mo, ito na mulawan dire. Okay, Brother Stanley, mulawan man eh. Agkan mo din nakaagi pamulawan. Ako nakaagi ko pamulawan. Nasa diha, kababot sa flooring mga iso, usaya ang talim, kababot kung taglusi na ano pa, magkura din yung kailangan. Taglusi ka pa. Pag-abot sa flooring, dito na po makita kung asa ang daghan inon. Dito na makita ang daghan ng mga tawasik. Kailan mo tawasik mga iso? Kanang bato nga buhi kaya yung anak ni mo muhagtik. Murag putaw paminaw niya, hagtik. Kung puno na may iso ni Diyos, pula-pula din nagpagka-blue-blue mga iso. Diha nagpuyo kauban ang bulawan. Diha sa buhi nga bato. Muna mga kaigsunan nga ang buhi nagakinahanglan nga nag-uswag na siya, nagtubo. Kaya kung ang bata di pa na buhi so di na matubo. Patay na, malubong. Pero kung kay buhi ang mga bata, buhi ang mga tanong sa una, gamay-gamay pa rin na iso. Karon taas na. Habtan isa ka tuwid, mutubo nga na diri ang mga iso. Kung tanaw na po ang buhi, makita na ito na dunay kauswagan, dunay kalahian diha sa atong kinabuhi na ito. Kaya ang tinawag na nagtubo mga kaigsunan, kung asa kang dapita, kung saban mga igsoon, bisan asa kang kadapit mga igsoon, makita ka, mailhan ka, nga ikaw nangalagad sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Kung makatigong ka ngadto sa mga tao ng mga mga na, ayaw kapila na, lahi mo na. Kung makaadto ka sa mga amigo nga nagbagnos kapag nila ka ng salong,
aso sa utot sa demonyo. Ayaw kapila na. Bisan unsa nga mga butang nga dili itugot sa Ginoo, ayaw pag-apil. Kay nagtubok ka diha sa espirituhan ng bahin, diha sa atong matausa ka mga kinabuhi. Ang muapil lamang nga mga iso, kadtong mga Kristohanon nga wala nitubok, niupok mga iso. Kakabantay mo ng mupok. Kanang imbis kay mutaas, mupok noon. Kadiya nga ang kumainso, basak mo naging gamay, doon ay na-sprayan ako mga iso nga. Kani, ang sprayer, akong gigamit. Nagamit na ako sa round up. Sa round up mga iso. Kanang i-spray mo na sa mga bugang, kanang mga matay mga iso, mga bila-bila mga matay. Wala na ako nabantay nga daapay dahil focus, napay, medisina sa ilaw nga mimilit. Kato pag-spray na ito mga iso, gigamitan ako o insecticide. Natingan ako na, hindi nga naman siya na yung alim na. Imbis kayo magtubo siya, tingukok man noon. Ano pa, may mga ilang pag-uswag, pagtubok sa ilang mga daw, tinukok man siya. Nabantayan dahil natin mga iso. Nga ang akong display sa piramide mga iso, doon na pa yung medisina nga namilit sa mga sprayer nga para sa mga bugang. May ukok mo na may nga muukok hang kung tanong. Kung ang usa ka tao ba nga nangalagad sa Ginoo, na Ginoo, so ang mga tao, kana mukubag kalipay mga iso. Imbis kay muswag siya, naman na yung panahon na medyo muragito na kasay, maglibog na siya kasay sa purong Ginoo. Susay na yung adik na lang kung simba. Kaya ang dito, maman, makabuluwas, ang dito, makalas morning, makaluwas. Maglibog na. Walang wabot sa unahon na nga. Magduha-duha na dayo. Marag dito ganaan mo lagat. Pero ayaw iso. Dili tana, wala tana. Ato lang nang ato gisuti lang ng ato ng isang taron. Dili buti pasabot nga nang ukta dili wala. Kundi ang pulong sa Ginoo yang gisuti nato karon. Makahatag na siya dugang pag-uswag nato. Kaya nagtubo naman ta. Kamo ni uswag, ako po ni uswag. Espirituhan ng bahin. Kung gusto sa Ginoo nga atong pag-uswag, kanang tuloy-tuloy nga pag-uswag, diha sa espirituhan ng bahin sa Ginoo. Aron maandam ang atong kinabuhi lagi. Inigbalik sa Ginoo. May lain mga igsoon. Wala may lain. Na ang tumulog tuyo sa Ginoo nga muuswag ka, aron magpreparar kini atong espirituhanon nga kinabuhi. Inigbalik ko niya sa Ginoo. Kay dili gusto sa Ginoo na inigbalik niya, nagapabilin lamang tayo uyayon sa espirituhanon bahin sa tungkilan. Mamunigin sa 1 Thessalonians chapter 4, 16 to 17, nahanap yan mga igsoon. Basahin yung Biblia. Pero ang ako nakandan mga igsoon, akong bantayan, diya sa mga verse mga kaigsoon. Nakadto ka nung nangamatay, nga nagtuo kang Kristo, hindi man nakasiguro sa itong kinabuhi. Di sa may nakasiguro dati. Ako di ko kasiguro sa itong kinabuhi na igsoon. Pero ang Biblia nag-ingon, nakadto ka nung nangamatay na, mga tao baka nagpaabot sa pagbalik si Ginoo. Nga, wak pa man ibalik ang Ginoo, nangamatay na lang, inibalik sa Ginoo ka itong nangamatay nga nagtuo ka may unahon pagbanhaw. Una nga musugat sa Ginoo. Pero katong buhi pa, inibalik sa Ginoo, sigurado ka ta nga inibalik buhi pa ka. Wata kay balono, pero ang ato lang na adunay kasiguruan ang atong kinabuhi. Pero pagbalik sa Ginoo nga buhi pa, salamat sa Ginoo. Kaya atong masaksiyan sa atong mga mata ang pagbalik sa Ginoo. Kaya mamalagay ko mga igsoon, kalimutan ko sa verse. Katong inibalik sa Ginoo mo kidlat sa sidlakan mo sa kasadpan. Kung ang tanan mga tao makakita sa pagbalik sa Ginoo. Kung manay kayo ng Biblia.
kadtong buhi pa ibalik sa Ginoo. Ambot ko sa unsa pa nga generasyon ng mga generasyon baka mga ito. Pero why ka balak na may nga bisan pag mamatay ka, wa pagbalik ang Ginoo kasiguruan sa atong kinabuhi. Kahit kita ang una nga banhawon sa Ginoo nga matubang ng haliya. Amen. Mao na nga ang mensahe ning adlaw di kay taos mo Hesus ako lagi hatagan og dakong pagtagan ng pulong sa Ginoo nga ang mensahe karon sa diha nga magpamulong ang mga alagad sa Ginoo. Sa diha nga magsulti ang alagad sa Ginoo, ang gibutan sa Ginoo nini nga dapit. Atong hatagdan og dakong pagtagan. Amen. Kay kung dili ato hatag dakong pagtagan ang kamatayon anak. Sao naman na? Matut palagi bisan sa diha nga mupatingog bubudyo sa diha nga musulti ang alagad sa Ginoo. Dili hatagan og dakong pagtagan walay tulubagon ang alagad sa Ginoo. Amen ba mga igsoon? Ang gisulti sa mga alagad nga gibutan sa Ginoo nini nga simbahan, no? Ang gibutan sa Dios nga gipili sa Ginoo. Sa diha nga iyang gisulti. Wala na ako tumana igsoon. Sa diha nga gisulti din sa atong alagad pastor sa gisulti din sa ako. Wala na ko hatay dakong pagtagan. Dili na paninglan si pastor sa akong kinubuhi. Iwa man ko naminaw. Wala man ako hatay dakong pagtagan. Importante may ginoon araw ako muswak. Aron mahibalo ko sa mga butang na gusto ipadayag sa Dios sa akong kinabuhi. Pero kung ang alagad sa Ginoo, yes, pastor sa Anchak, nahibalo na nga, maunis yaya na nahibalo at kaya ang mga propeta doon, magapadayag ng mga bagong mga butang. Maghatag siya mga propesiya ngadto sa asa ng mga dapit mga igsoon. Kunya bisag nahibalo na ang alagad sa Ginoo gibutan nini nga iglesia. Kunya wala na isulti ngadto sa mga katawhan, mga sakop niya. Kung manubag sa pastor sa wala man isulti nga nahibalo siya. Pero wala man na isulti. Tanan nga isulti sa propesya gipahibalo siya alagad nga gipahibalo ko din nato igsoon. Ako nahibalo man ko sa mga prophecy nga gisulti sa mga propeta, kaya gipaabot sa mga alagad ang gisulti ko nila. Hinibalaan ko nato ngayon ani ay. Pagpalitan ang mga propeta sa do. Nagaprophecy siya sa mga panghitabo. Wala tayo panghitabo. Gisulti na. Kapag sa panghitabo na, confirm na tinuod ang pagpanuti sa mga propeta sa Ginoo. Wala na rin mga panahon na may ako mga pagdasi. Atong mga mga pagdasi, mga pagligton sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya niya ang mata nining pinapos na kapanahon ng atong ligunon ng espirituhan ng bahay sa atong Ginoo. Ligunon ng Kristo. Ayaw pagtugot lang atong mga paghagok apoy pag-alagad sa Ginoo na walay tulo sa tubangon sa Ginoo. Kung saan tayo ngayon sa 1 Corinto 15:58. Ang atong mga paghako dili makawang pamaligay mo diya. 1 Corinto 15:58. Mula hago ka apoy sige padayon pag-alagad paminos pulong sa Ginoo nga atong hatagan ug dakong pagtagad atong himuon maningkamot ta pagtabang sa Ginoo. Alam pinaagis tabang bas Ginoo dili man ta makahimok maigsoon kung atong kaugalingon nga kusog. Atong kaugalingon nga profesyon atong gamiton dili na siya. Kundi mangayo ta sa Ginoo pusugi ka niya aron makalahutay ta sa mga problema, sa mga sitwasyon. Sabi ninyo mga isunin mga panahon. Ang kaaway musulod bisan asa nga dapit sa ahensya sa gobyerno. Sugot mo na? Bisan asa nga dapit sa sulod sa gobyerno. Musulod ang maong yawa, mamuhat ang yawa. Asa mga dapit. Tanang dapit sudlan sa yawa mga isang tanang sa gobyerno. So ka istorya. Pero ako lang sa bisulti na po sa lagad sa Ginoo. Iyang kasi iyang nakita sa kapagpamatuod ba niya. Katong nakabantay mo itong katong injik-injik na may injection.
Matod pa sa lagi sa sunod. Mali siya. Siya tinuod ang testimonyo ni siya. Ako nakita at nahibalo. Usa ka lalaki na injikan daw. Duha ka higayon or tulo. Tulo ka higayon siya na injikan sa panahon sa pandemic mga isyo. Kunya ako ang panghita mo mga isyo. Natingara sa lugar, isakita na. Hinggahin naman diriya. Hinggahin. Kung di siya makatulog sa lain paminahon. Nagbulbul sa ilaw na nagbangkot. Kung siya yung gihimo, iyang gipislit. Kita mo niya kapag mag-gipislit, kita kay bulbul tayo. Kadugayan ang pislit may ligawas. Ang murag lugas sa humay dito sa gibigan mga ito. Nahimok di ay gahit nga butang ang usa ka medisina nga gitutok sa ilaw. Disubukan niya diya. Usa ka pang duga, usa ka pang hakot, dili ka mo pang alam, di ka kadawat ining mga pangalan. Niya sabi na po sa among Kristo kay nahin po makuhiti sa tanong. Kung dili daw, dili makawidro dito sa City Hall, 5,500. Kung tunatubos ko may sipendik na iso, ay sir, wala ko dito, kahit tuhan mong ako. Wala ko dito may iso, kahit sara, ipahalin dito. Kula nga, atong tanaon ba din yung mga panahon na bisan asa nga ahensya sa gobyerno musulod ang yawa. Kaya kung hindi siya musulod mga iso, bistado naman siya. Mailado naman siya sa mga tao, bisan pagdili edukada o edukado ng mga tao. Mahibulo na siya ang move sa yawa. Musulod sila anak ng mga bahin para di yun makita ang ilang tinguhak sa mga tao. Kaya gusto sa yawa na ang mga tao dili makaangkon sa paglaong nga atong ipaabot mga ito. Ngunit gusto sa yawa na di ka ikaangkon. Gusto sa yawa na takyo niya ang imong pagtuo. Gusto sa yawa na di ka mutuo sa iyong pag-alagad sa Ginoo. Perpekto yawa mga ito. Kaya kung nahibaluan mga kaisun, kining atong kinabuhi. Mga malagay sa 1 Corinto. 1 Corinto, 1 Corinto 6:19. Nga kining atong lawas, usak at templo, puy anan sa Espiritu Santo. Dili gusto ang yawa nga mupuyo niya ang Espiritu nga balaan. Ang gusto sa yawa nga musulod sa atong kasing-kasing, musulod sa atong lawas, kanang dili maayong mga butang. Wala kita sa pamagi nga iyang patyon, iyang gumubon, iyang laglagon, iyang lakon ang atong lawas mga ison. Na may kaduha mga ison na iyang nasinat, ang iyang mismo anak. Iyang anak na nagtrabaho sa SWD. Nakatapos siya ugan ulit sa mga opisina. Tungkol kanya ito sila dapat dito sa uluhan mga ison. Kunya dili lagi makauban dito kung wadili ka vaksinado. Muna yung mga na ko siya. Karon pag-ulit mga inig, mulmul ang mga lawas. Mao ito nga, liingan sa inahan sa mga. Yan, mulimod pa sa dili si Mutuan kay liingan na siya daan siya inahan. Siya amahan na alagad sa inahan. Dili dito ka magpakuhan. Kaya kay naabot man yun na anak ko alam yun siya, tusukan mga isang. Pag-ulit niya sa isang malay, igisulti siyang inahan. Kung sa igihimo, kaya di naman siya makatulog diriya, di pa ito hospital. Di operahan. Pag-opera mga ito, nang gawas ang grabe na hugaw sa nalatak ang ilawang sa iyong buktol mga ito. Gusto ba? Kaya dili ito siya pag posible nga maipiktahan, posible nga matitamos, posible nga ang plano sa Diyos yung kinabuhi, dili na matumatuod kay madaot naman siya. Dito naman siya kahimo. Pisan asal na dapat meaning mga panahon na ito, musulod ang yawa. Ang mga bantayan ng mga ito, kung ano ka natin. Grabe.
Alam mga iskam, pamaagi na sayaw. Kung ang Kristohanon na ibo, anak mga iso. Pilting loya, may iskam ta. Mailan ta da sa dagko ng mga bahandi mga iso. Pero ang ato lang ipasalamatan ang Ginoo. Tungod kay ang nag-unang ng mga butang, isulti sa Diyos, pinaangkis siyang ilang alagad, pahinumduman tadaan. Kaya pahimatmunan tadaan, magbantay ka, mauni. Pasidan ang to sa Ginoo, mo na pinakaanindot karong panahon ng mga iso. Kung kaya ang mga alagad sa Ginoo, mupahinumdum yun natin. Sultihan yun ka sa Tinoo, sultihan dito sa insakto, para dili ka mabiktima niining mga panahon na. Ang angay buhat na ito, moral eh. Karon di ta mabiktima mga iso, magbakusdanon ta diha sa itong pagkalagad sa Ginoo. Unya na ayun ang pagkamay ng puon, pagpakikistorya diha sa Ginoo. Kay kung kulang tas pagpakikistorya sa Ginoo, delikado siya mga iso. Pero sa diha may ng puon ta, malipayon ta na nialagad sa Ginoo. Bisa na ay mga pagsulay, malipayon gyapon ta. Patayon niya po, tapos pag-alagaw sa Ginoo, huwag mahingwang niya. Magmadaugod ta kanunay mga iso. Amen? Tungod sa mga mensahe na ihatag sa Ginoo, mga pagdasig, paglikod, o mga pagpahinom. Ang Diyos nagpanalangin sa mga. Okay, salamat, Pastor. Nagamang trabaho yun, ingon nga pastor mga igsoon, marang ginetod sa hinumdum. Nga, pagpangandam, pagpahimangno, pag-andam sa pagalingon o magbantay o magmaknon mga igsoon, kay doon ng panahon. Amen? Kung matmog yun na mga igsoon kay ngano, naman usahay nga, buraputag si Marta, mabisita sa mga butang, kalibutan ng mga butang. Mawitaw na si Maria nakapili o paayong butang maong pagpamati. Amen? Nausay di nakapamati, kinabisita. Daganaan mo simba, kinaapay mas priority. Nabati ko ninyo ngayon doon. Inumduman na ito nga importante ang pagpaminaw. Kaya ningon si Ginoong Isus mga kaigsunan nga nakapili si Maria sa mayong butang nga naminaw siya. Kaya naadiha ang pagpaminaw ang instruction, ang pagdasig, oo, pagpahinumdum. Kanya, kung dili ka mapahinumduman, maluya yun ka. Maro gini buluhato na mo. Mubiya ka sa ibong sala, mga lagad kang matinudanon, maro gini pinakamayo. Kanya, mga igsoon na dili pag correction sa pagpamina, correction. Biya sa imong sala, ayaw na paghubog-hubog, ayaw na pag bading, ayaw na pagbinadig, o tumboy, ayaw na tinumboy. Kaya nga naman, makapa-impirno na uba na siya kaluwasan. Amen? Di ka nakasulod sa gigarian sa langit. Mga na mga igsoon sa dihang maminaw ka o sa kamaing butang imong ipili. Kanahan mo ka makapilig maing butang. Ingon si Jesus, ang pinakamaayong butang, sundugo na to si Maria. Nuwa siya nagkapuliki, bahala na ng mga butanga kadiha, unahon na ko ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Muna pinakamaayong ipili ni Maria. Wala nga ayaw mong kabalakan sa mga butang. Hindi ka man ako ni mong paminaw, kinaaraman gihapon ng mga butang, di man na yung dagan. Musibat ba ng mga butang nga gusto na itong buhaton? Dili na siya mawala, may naara na. Pero unaha ang maing butang, paminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Wala pinaka-the best. Kaya diha ka kapaminaw, instruction, pahimangno, o pahimangno sa pagpanganda, magbantay ka sa imong kaugalingon. Pero di ka mapukan. Kaya niyawat kawatan. Mga kita na nga daghay, mawanan. Ang akong mga, delikado na yung panahon karon. Kung akong mga anak, iko kinahanglan. Kung asa mo gikan, diretso mo sulod sa balay, ano mo, laroy-laroy ang kilit kay usahay. Mabiktima mo diha, napay kidnapping sa mga bata. Bisag tagpo na, kidnapon kay kuwag kidney. Na kung maglaroy-laroy ka ikaw na isa, isuod ka kalit. Sakyanan, kuwaan na yung kidney, pwede mong luya. So, wala nga ako, nag-instruct yun ko sa akong mga anak nga, kung mahimo inikuli, ay nag-gawas-gawas nga ka na. Kung mahimo intak na ka alas 6,
Pag-gipkit sa panahon, nulod na ta, di na ta maglaroy-laroy. Amen. Careful ta. Kay gilad na kayo, nanawara karon sa una, daghay gitukhang na namatay. Ay di sukol. Pero karon daghan na gipatay, girip karon sa mga adik. Kaya wa naman si Digong. Nabali na po, di nga siya wala po, nag-comment ba, yung siya wala po kakita mga adik na patay, kung dili, daghan na ipatay sa adik. So, nabali na po. So, ayun na mong bugyan sa kalibutan karon. Ang kalibutan ngilan, ang kalibutan, nagkadaghan ng mga tao, nagkapangit. Nagkapangit ang kalibutan na, nagkadaghan ng tao, nagkapangit ang mga kinaiya, ang mga tao. Mag-live na sila nga mag-hit-hit o siya po. Grabe na. So, bisag sa perisuhan, masuod yan o. Naghagi, gibutang sa tinilas. Ayaw magbantay sila dito, isuod sa mga kalkalanon. So, wala nga kita careful ta karong panahon na. Wala ang importante maminaw sa pulong sa Ginoo aron dili ta malihis, dili ta maliko-liko ba ang atong kinabuhi, matulid ta diha sa Ginoo. Inibalik sa Ginoo kay hapit naman duol naman masiguro ang atong kinabuhi. Ganahan mo masiguro atong kinabuhi diha sa Ginoo. Hallelujah. Maninuod tag pangalagad. Ato na sa atong mga announcement mga igsoon. Kumanani mga young pro.